Nasa 40,000 nga lang ba ang gagastusin mo kapag gusto mo mag-apply sa bansang South Korea? Ang tanong na to ay galing pa to sa kamag-anak ko. Shoutout sa'yo, Insan. Magkano nga ba ang gagastusin natin kapag gusto mo mag-apply sa bansang South Korea as a factory worker? Kung gusto mo malaman at gusto mo matuto, panoorin mo ang video na to. Ang una mo na dapat gawin ay kumuha ng passport. Kung wala ka pang passport, kailangan mo nga magpa-appoint. Wala naman kasi talaga makakalipad na wala kang passport. Makakalipad daw? Alibod. So, ayun na nga. No? Unang-una ay kailangan natin magpa-appoint ng passport. Magkano nga ba ang passport? Ito yung mga nagkakalaga ng 950 to 1,250. Kung ang kukunin mo ay rush, syempre mas malaki, 1,250. At magbabayad ka pa ng nag-appoint sa'yo, 350. Depende sa singilan. No? So, ang unang gastos natin, passport. Pangalawang gastos, ito yung sa registration sa mga KLC. Ano tong KLC na to? Ito yung mga KLC na magtre-train sa inyo o magtuturo kung paano ipasa yung exam. Magkano nga ba ang registration sa KLC? Sa KLC, depende po yan. Iba-iba ang singilan ng mga KLC. 6.5 pataas. Meron 6.5, meron 10.5, may 7.5, may 8.5, may 12.5 pa nga. No? So, pangatlong gastos, exam. No, magkano nga ba ang exam? Ito yung pag nagkaroon ng registration sa exam, magbabayad ka ng 1.4. Dati sa ano namin, sa batch namin, 1.3 pa lang noon. Tingin ko ngayon nasa 1.4 kasi depende kasi ngayon sa mga palitan, no? So, pangapat na gastos, medical. Ito yung medical na babayaran natin pagka pumasa na kayo sa exam, no? So, pagkapasa nyo kasi ng exam, meron kayong dapat ipasang medical. Ito yung nagkakalaga ng 1.3. No? Remedical, kasunod kapag na-hire ka na at pinatawag na kayo at nag-expire na yung medical mo, kailangan mo magpa-remedical. 1.3. Pero kung galing kayo sa akin, 900 lang, no? So, hindi aking clinic 'yon, hindi ko ano 'yon. Meron lang tayo kakilala na pwede ko kayo tulungan. Sunod, ito yung 5,000. No, 5,000 sa OWA. No, ito yung pagka-aalis na kayo. No, may 5,000 sa OWA plus yung I think 500 yata sa 5 days training sa ano, meron kayo babayaran noon, alam ko. So ayun, 500 plus 5,000, no? Isusulat ayan. Lalagay ko diyan. Sunod, ito yung pinakamalaking gastos na, no. Plane ticket, magkano nga ba ang plane ticket? Ito yung mga nagkakalaga ng 24,000 to 27,000. Sa batch ko, 27,000 inabot yung plane ticket namin. Tama ba? 27,000? Hindi ko alam eh. Nakalimutan ko. Basta, yon na tumatakbo lang siya ng ganun. 27,000. No? Sunod, yung pocket money. Ito yung dapat magdala kayo ng, sa ano ko kasi, $300. Mga kasama ko, tig 15,000 kami. No? 15,000 pocket money na dala-dala namin papunta rito sa South Korea. No? So, ito yung mga gagastusin. Ang sabi kasi, nasa 40,000. So, inisa-isa natin. Wala pa dito yung mga transpo nyo. Yung punta rito, halimbawa kung ikaw ay taga Samar o Cebu, malaki talaga yung gagastusin mo. Gaya ko, ang laki ng ginastos ko. Kasi sa pagsakay pa lang ng eroplano o kaya barko, no, malaki na yung pamasahe natin papunta pa lang doon na. Samar to Manila, magkano ginagastos ko? Sabi natin 3,000. Maliit pa yan. Diba? Babalik ka uli. Buti na lang, may bahay kami sa Maynila at medyo nakatipid ako. So, ayun yung ginastos natin. Wala pa yung mga transpo dyan. Ngayon, tatanungin nyo ako kung magkano lahat. Magkano nga ba? No? So, bali umabot to ng 60,750. Sa compute ko pa lang dito Plus, i-plus na natin yung 500 na training natin. So, 61,250. No? So, ito na yung gagastusin natin kapag mag-flight na tayo. Wala pa dito yung mga transpo nyo o yung mga pagkain nyo kapag nalabas kayo, pupunta doon sa DMW, wala pa rito Yon, at dito magtatapos ang ating video at kung nagustuhan mo ang video na to o nakatulong sa'yo, paki-like and follow at subscribe naman po. Yun lang. Thank you. At kung hindi mo naman nagustuhan ang video na to, i-scroll mo na lang din. Huwag ka na mag-follow and like. Charot. Thank you sa inyo guys.